Hello there! Welcome to my YouTube channel. This is Nehemiah Sayuay and welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Ang lesson natin ngayon ay If you love me, keep my commandments. Tara na po, panoorin po natin. Hello there! Tutuloy lang po natin yung ating pag-aaral dito po sa The Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa chapter 14. At yung part 1 ay napanood natin nung nakaraang linggo na may title na The Way, the Truth, and the Life. Ngayon po ay tutuloy natin po yung ating pong serye. At ito may kinalaman po doon sa Last Supper hanggang doon sa pag-aresto, meron pong gitna, no? Yung chapter 14, 15, 16, 17, na kung saan dito po ay inihahanda ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa napipinto niyang kamatayan. Siya po ay mamatay at siya po ay pupunta na sa langit kasama ng kanyang ama. Pero nagbilin siya, kaya siya pupunta, ay paghahanda sila ng lugar doon sa sangkalangitan, at kung naihanda na ay muli siyang babalik. So ito pong chapter 14, 15, 16, 17, ito pong ating mapag-aaralan dito ay yung paghahanda, no, ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad sa kanyang paglisan. At dito po sa ating pong ngayon na ating pag-aaralan, itutuloy lang po natin yung chapter 14. Sa verse 15, ganito pong ating mabasa. If you love me, keep my commandments. So tagubilin nung aalis, di ba? Kung minsan meron tayong mga magulang na yung mga nag-abroad, ano? At sa pagpapaalam niya sa kanyang anak, sabihin, kung mahal mo ko, gagawin mo lahat yung mga ipinag-uutos ko sa iyo. Gagawin mo yung lahat na ibinibilin ko sa iyo, no, magpapakabait ka. So ganoon rin po ang ating Panginoon Kristo, pupunta siya po sa langit. So binibigyan niya po, no, ng paalala itong kanyang mga alagad na sinasabi niya, kung mahal niyo ako, dapat sundin niyo yung aking mga utos, no? Kung mahal niyo ako, sundin niyo yung aking mga tagubilin. At ang pangunahin niyang tagubilin yung magmahalan sa isa't isa. Mahalin nyo ang isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. So, tinatagubilin ng ating Panginoon Kristo yung kanyang mga alagad. Sa verse 2, ganito, sa verse 16, ganito po ang ating mababasa. Sabi niya doon sa 15, if you love me, keep my commandments. Sa verse 16, ganito po ang ating mababasa. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Sino yun? The Spirit of Truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and He will be in you. So sabi niya, siyempre aalis nga siya, pupunta po siya sa langit. Hindi niya iiwang mag-isa yung kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol. Padadalhan niya ng another advocate. Sabi niya doon, muli kong babasahin, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Ano ibig po sabihin ng advocate? Actually, doon po sa original Greek word nitong pinagkuhaan po natin ng salitang advocate, ito po ay parakletos. Parakletos. Ang ibig po sabihin ng parakletos ay ito po ay isang noun na masculine, at ang definition po nito ay called to one's aid. Ang gamit po nito ay yung advocate, intercessor, counselor, comforter, helper. Yun po yung gamit ng salitang ito. Kapag sinabing parakletos, ibig sabihin, you are an advocate. Pag sinabing parakletos, you're an intercessor.
Sinabing Parakletos, you might be a comforter or maybe a comforter or helper. Yun pong ibig sabihin ng Parakletos. Sa Tagalog po niyan ay ganito, yung advocate po, tagapagtaguyod. So, bibigyan ko kayo ng tagapagtaguyod ninyo. Sabi ng ating Panginoon Kristo, yung intercessor naman, tagapamagitan. Bibigyan ko kayo ng tagapamagitan. Comforter naman ay mga aliw at yung helper ay yung katulong o makakatulong. So sabi ng ating Panginoon Kristo, and I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So sabi dito, another advocate. Bakit sinabing another advocate? Kasi ang primary advocate po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Iyan ang mabasa po natin sa verse 1, no? 1 John chapter 2. Ganito po ang ating mababasa. My dear children, I will write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So, yun yung primary advocate natin. Yun yung primary tagapagtanggol natin na sa Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, kapag umalis na siya, magpapadala siya ng another advocate, na another Parakletos. Kasi siya yung pangunahing Parakletos. Another Parakletos ang kanya padadala at ang sabi nga dito ay ganito, and I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. So, siya ay tumitira sa inyo, kasama ninyo, at siya ay nasa inyo. So, verse 18, ganito pong ating mabasa, I will not leave you as orphan. I will come to you. Sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Sa katunayan, ako'y paririto sa inyo. So, temporary, aakyat sa langit. Pero pag naayos niya na yung mga bagay na aayos niya sa langit, ang ating Panginoon Kristo ay tatahan rin sa kanila o sa atin. So sa 19, ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, before long, the world will not see me anymore. Kasi nga mamatay na siya, physically, mamatay na siya, ililibing yung kanyang katawan, at siya ay pupunta sa langit. So hindi na po siya mag-i-exist dito sa lupa, hindi na po siya makikita ng buong mundo. Kaya nga sabi niya, before long the world will not see me anymore, but you will see me. Yung kanyang maalagad ay patuloy na makikita siya. Bakit? Because I live, you also will live. So, ang pinag-uusapan nila dito ay kamatayan, pero ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, because I live, na ako'y nabubuhay. At kayo ay kayo ay rin ay mabubuhay. So sa mga tuwid, hindi talaga siya tuluyang mamamatay. Kaya nga, ayon sa plano, siya ay mamamatay, ililibing, pero muli siyang mabubuhay. Pero sa muli niyang mabubuhay, hindi na siya mananatili dito sa mundo as a physical person, Jesus, kundi siya po ay espiritu na. Pero kahit espiritu na siya, siya po ay makikita ng kanyang mga alagad. Tatandaan niyo doon sa Matthew chapter 28, diba? Sabi niya, ako'y sasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa verse 20, ganito pong ating mababasa, on that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. So, ma-realize nyo rin na ako andun na sa Ama. Naandun na ako sa Ama. Pero, kahit naandun na ako sa Ama, dahil kayo ay nasa akin, ako ay sa inyo. So, kahit naandun na siya sa langit, siya ay nakasubaybay pa dun sa kanyang mga alagad.
At yun ay ginagawa ng ating Panginoon Kristo hindi lang nung panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon natin ang ating Panginoon Kristo ay sumasa atin at sumusubaybay sa atin. Nasa 21, ganitong ating mabasa, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Sabi ko, sino man yung merong aking mga kautusan at ito ay ginagawa, ginaganap, siya yung tunay na umiibig sa akin. So, yun yung patunay, mga kapatid. Ang patunay na ikaw ay umiibig sa ating Panginoon Kristo ay sinusunod mo yung kanyang utos. Kinikip mo yung kanyang utos at ito ay yung ginaganap. Yun ang patunay na mahal mo ang ating Panginoon Kristo. Muli kong babasahin, sabi, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Kahit patay na siya, nasa langit, yung umiibig sa Panginoon at ginaganap ang kanyang mga utos ay iibigin din ng kanyang Ama at iibigin niya at siya ay patuloy na magpapakita sa kanila. Patuloy na susubaybay sa kanila. At si Judas, hindi po si Iscariote ay nagtanong sa ating Panginoon Kristo at ganito yung kanyang katanungan. Then Judas, not the Judas Iscariot, sapagkat umalis po si Judas Iscariote, nakipag-connive doon sa nakipag-conspire doon sa mga leaders ng mga religion noon para patayin ang ating Panginoon Kristo. So in that very moment, ay wala doon si Judas. Pero meron doon Judas na isa sa mga alagad niya, isa sa mga apostol niya, ang nagtanong. At ganito po ang kanyang itinanong. Then Judas, not Judas Iscariot, said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Bakit nga ba? Bakit sa amin lang kayo magpapakita? Bakit hindi sa buong mundo? At sinagot siya ng ating Panginoon Kristo at ganito po ang ating mababasa. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." So, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, yung umiibig sa akin, susundin yung aking mga itinuro. At yung aking Ama, ay mamahalin sila at at kami ay mananahan sa kanila. Yun ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Pero sinabi niya rin doon sa 24, anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. So ito yung tanong niya. Ito yung sagot doon sa tanong ni Judas. Bakit sa amin ka lang nagpapakita? Ba't hindi sa mundo? Yung mundo hindi naman siya iniibig Bakit siya magpapakita doon sa mundo? Yung umiibig lang sa kanya, yun yung kanyang pinagpakitaan. Yung kanyang mga alagad lamang, yung kanyang tatahanan sapagkat yun lamang yung umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang utos. Para manahan sa atin ang Diyos, para manahan sa atin ang ating Panginoon Kristo, dapat iniibig natin siya at sinusunod natin ang kanyang utos. At kapag nagawa po natin yun, yung mag-ama po, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay sasa atin at maninirahan sa atin. At makikita natin sila. Mararamdaman natin sila. Pero ang mundo, hindi sila makikita, ni hindi sila mararamdaman. Sapagkat hindi nila sinusunod yung kagustuhan ng ating Panginoon Kristo. Verse 25, ganito po ang ating mabasa. Sabi, all this I have spoken while still with you. Habang nandito ako, sinasabi ko na sa inyo ito. Kasi nga, mamamatay na ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya sa 26 ay ganito, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, sa kanyang paglisan, na may iwanan niya yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol, pero sabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa eh. Padadalhan ko kayo ng another advocate. At ito nga yung Holy Spirit, at ito yung bahala sa kanila na patuloy na magtuturo sa kanila at i-remind sila doon sa mga itinuro na ng ating Panginoon Kristo. So, itong advocate na ito ay mag-i-equip sa kanila ng lahat ng mga bagay na dapat nilang matutunan at mga additional pang mga bagay na dapat nila matutunan at magpapaalala rin sa kanila doon sa mga natutunan na nila sa ating Panginoon Kristo. So, hindi iniwan mag-isa ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga alagad, bukod sa merong another advocate, ay patuloy pa rin siyang nagmo-monitor doon sa kanyang mga alagad. Ang sabi doon sa 27 ay ganito, "Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives." No? Kasi yung kapayapaan ng mundo, hindi naman talaga kapayapaan. No? Pero yung tunay na kapayapaan, yun yung ibibigay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung kanyang maalagad, dahil kahit na ang mundo ay punong-puno ng kaligaligan, sa gitna ng kaligaligan na ito, sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng mga problemang ito, ang kanyang maalagad ay mabubuhay sa kapayapaan. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, hindi yung kapayapaang ibibigay ng mundong ito eh. Temporary lang yun eh. No, masasolvang problem. Pero ang kapayapaang ibibigay ng ating Panginoon Kristo ay yung kapayapaang tunay na sa kabila ng mga kaguluhan, payapa, no, ang kanyang mga alagad, sapagkat naniniwala tayo na patuloy na sumusubaybay sa atin ang ating Panginoon Kristo, lalong-lalo na sa mga panahon ng mga pagsubok. Kaya nga, kahit sa panahon ng pagsubok, lalong-lalo na ng pandemya, tayo ay kalmado, tayo ay payapa, sapagkat alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, 28, ganito po ang ating mababasa. Inulit niya lang uli yung nakaraan. Ang sabi niya, "You have heard me say, I am going away, and I am coming back to you." No, ang totoo yun, aalis ako, pero babalik din ako sa inyo. "If you love me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I." So, tingnan natin sa sa illustration, ganito ating mababasa na Jesus is going away, he will go to the Father, pero sabi niya, "I will come back." So may pangako siya ng muling pagparito sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. Sa atin, muli siyang paparito. Bakit nga ba siya aalis? Yun ay napag-aralan na natin doon sa nakarang video, doon sa The Way, the Truth, and the Life. Diniscuss po ito. Kung hindi pa kayo napapanood, panoorin niyo rin muna itong video ito para sa ganon ay maintindihan nyo na yung may kinalaman sa pag-alis sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ano ang dahilan? Bakit siya aalis? Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa John chapter 14 verse 2 ay ganito ating mabasa. "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you?" And sabi niya sa verse 3, "And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." So yun yung plano ng ating Panginoon sa Kristo. Aalis siya, ipaghahanda tayo ng mga dakong kalalagayan doon sa bahay ng kanyang ama, pero muli siyang babalik sapagkat gusto niya sa kanyang pagbabalik ay madala tayo doon, at kung nasaan siya ay tayo ay
doon. Muli natin tignan itong illustration na ipinakita natin noong nakaraang video na si Jesus going to the Father at maghahanda siya ng mga lugar para sa kanyang mga alagad at siya ay muling babalik. Sa kanyang pagbabalik, yung kanyang pagbalik uli doon sa sa kanyang ama, kasama niya na yung kanyang mga alagad. Yun yung plano. Yun yung gustong gawin ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga siya pumunta doon sa Ama, ipaghahanda tayo ng lugar na ating tatahanan doon sa bahay ng kanyang Ama. Sa 29, ganito ating mabasa, I have told you now before it happens. Yung kanyang kamatayan sinasabi. So that when it does happen, you will believe. Sa pauna niya na sinasabi, sa kanyang paunang pagsabi, kapag nangyari ito, sasabihin niya, oo nga, ito nga yung sinabi ng aming Panginoon. At ito nga yung magaganap na sinasabi niya at tunay ngang naganap. At naniniwala kami, tunay nga ang aming Panginoon, Jesus. At doon sa 30, ganito ating mabasa, I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me. So, sabi dito, I will not say much more. Hindi na ako magkasalita pa sapagkat padating na yung prince of the world. So, yung sinasabing prince of the world dito ay si Satan. So, pinakawalan na si Satan. Pero sabi niya, no much yan sa akin. Huwag niyo intindihan yan. No much yan sa akin. He has no hold over me. Doon sa 31, ang sabi, but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us live. So, yun po yung tagpo na doon sa, doon dito po sa chapter 14. Muli niya lang pinaalala na siya'y aalis, pero sa kanyang pag-alis, iiwan niya. Mag-iiwan siya ng another comforter, another advocate para mangalaga sa kanyang mga alagad. Na sila ay anong gagawin ng comforter na ito, yung advocate na ito? Ang sabi doon ay ipagtataguyod niya kayo, siya ay mamamagitan sa inyo, siya ang mag-aaliw sa inyo, siya ang makakatulong ninyo. This another comforter. Because me as your primary advocate will go to the Father. Okay? So, hindi naman kayo iiwan mag-isa sapagkat padadalang po kayo ng another advocate. So, sana po ay may natutunan tayo sa araw na ito at sana po ay patuloy na lumakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at huwag tayong bibitaw kahit na meron pong pandemic. Manatili ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus sa atin sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Hanggang sa muli, tayo po ay magkita-kita sa mga susunod na video na akin pong i-upload. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa ating tinatalon na serye na ating pag-aaral dito po sa The Gospel of Jesus Christ according to John. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kaming mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo at i-like nyo na rin po kung nagustuhan niyo po ang video ito. At kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa inyong harapan at pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.